COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Isang mainit na pagbati ngayong isang linggo na lamang ay araw na ng Pasko. Welcome sa isa na namang episode ng COVID Watch Weekend. Sa ating pong mga balita, ibabahagi ko sa inyo ang latest tungkol sa Omicron variant, ang COVID alert level sa bansa, ang mga bansang nadagdag sa ating red list at ang takbo ng Bayanihan Bakunahan Vaccination Drive. Makikilala rin natin ngayon ang ating frontliner of the week na nakapanayam ni Joy Kawayan Combatier. Ang special report ni Mari Boyles Aragona ay tungkol naman sa isa sa mga global trend na napansin sa workplace sa panahon ng pandemya, ang Great Resignation. At ang devotional talk mula kay Kuya Dan Andrew Cura ay tungkol sa pag-asa na isa sa mga tema ng Advent ngayong Kapaskuhan. COVID-19 Watch. Nananatili pa rin sa COVID-19 Alert Level 2 ang buong Pilipinas hanggang December 31, 2021. Ito ay sang-ayon sa naging desisyon ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF sa kabila ng Very Low Risk Classification ng bansa sa COVID-19. Paliwanag ni Acting Presidential Spokesman at Cabinet Secretary Carlo Nograles, kailangan pa rin kasing mag-ingat laban sa Omicron variant kaya hindi nila ibinaba sa Alert Level 1 ang buong bansa maging ang Metro Manila. Samantala, ang community quarantine system na unang ipinatupad bago ang Alert Level system ay tuluyan ng ipinawalang bisa. Ayon kay Nograles, ipatutupad ng IATF ang guidelines sa pagpapatupad ng Alert Level system sa buong bansa. Matatandaan na inamyendahan ng IATF ang batayan ng alert levels sa bansa na ibabase sa COVID-19 case classification at COVID-19 bed utilization. Nagpahayag ng pangamba ang World Health Organization o WHO na lalagana pa sa buong mundo ang bagong COVID-19 variant Omicron. Ginawa ng WHO ang babala matapos na umaabot na sa mahigit 77 na mga bansa ang nakapagtala na nakapasok na rin sa kanila ang mas nakakahawang variant ng COVID kasama na nga sa pinakahuli ang Pilipinas. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, posibleng ang mga bansa na hindi pa nakapagre-report ay dahil sa hindi pa nila ito na-detect. Nangangamba ang WHO chief na may ilang mga bansa na minamaliit lamang ang Omicron virus kaya't walang masyadong ginagawang paghahanda. Nagbabala pa siya na kahit may mga report na ang Omicron variant ay hindi nakapagdudulot ng severe disease, ngunit kung makahawa ito ng maraming tao ay baka hindi makayanan ng mga health systems kung hindi preparado ang isang bansa. Nakapasok na nga sa Pilipinas ang COVID-19 Omicron variant. Kinumpirma ng Department of Health na na-detect ang 2 kaso ng Omicron variant mula sa 48 samples na isinailalim sa sequencing ng Philippine Genome Center. Ang isang kaso ay mula sa isang returning overseas Filipino worker galing Japan na lumapag sa bansa noong December 1 via Philippine Airlines flight number PR0427. Habang naitala naman ang ikalawang kaso sa biyaherong Nigeria national na pumunta sa Pilipinas noong November 30 via Oman Air na may flight number WY843. Nabatid na kapwa nasa isolation facilities ang dalawa at may mild symptoms lamang. Bunsod dito, inaalam na ng DOH ang mga posibleng close contact nila sa mga nakasabay na pasahero sa kanilang flight. Apila ng DOH sa mga nakasalamuha ng 2 nagpositibo sa Omicron na maaaring tumawag sa DOH COVID hotlines na 02-8942-6843 o hotline 1555 o sa kanilang LGUs para iulat ang kanilang status.
Mula sa dating 16 na mga bansa na pasok sa red list countries, inanunsyo ni IATF spokesman Carlo Nograles na 8 bansa na lamang ito sa ngayon base na rin sa pinakahuling IATF resolution. Kabilang sa mga bansang pasok sa red list o hindi muna papayagang makapasok sa bansa ang mga biyahero na magmumula rito maliban na lamang sa mga OFW na lula ng government-initiated repatriation o bayanihan flights ay ang Andorra, France, Monaco, Northern Mariana Islands, Reunion, San Marino, South Africa at Switzerland. Una nang sinabi ng DOH na mayroon silang metrics o mga pinagbasehan upang maisama ang isang bansa sa red, yellow o green list. Tagumpay pa ring maituturing ang idinaos na ikalawang bugso ng 3 araw na National COVID-19 Vaccination Campaign sa 6 na rehiyon sa Luzon. Target na makapagbakuna ng 7 milyong individual sa second round ng bayanihan bakunahan. Kabilang sa mga nagsagawa ng pagbabakuna ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Iniurong naman sa December 20 hanggang 22 ang bakunahan sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa bagyong Odette. Pinamunahan ni Health Secretary Francisco Duque III, NTF Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. at Presidential Advisor on COVID Response Vince Dizon ang pagsisimula ng malawakang pagbabakuna sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nitong Miyerkules. Ang ating frontliner of the week ay si Jillian Blanche Ladera, Human Resource for Health ng DOH Region 12. Naka-assign siya sa Tiboli, South Cotabato. Narito ang panayam sa kanya ni Joy Kawayan Combatier. Na-assign bilang Human Resource for Health ng Department of Health Region 12 sa bayan ng Tiboli, South Cotabato ang ating frontliner of the week na si Jillian Ladera. Siya ay naglilingkod bilang nurse sa Indigenous Peoples Community sa nasabing bayan. Ibinahagi ng ating frontliner ang kanyang ginagawa at mga challenges na kanyang hinaharap. Based po ako sa community, particularly in Barangay Health Center. Basically, kami po yung gumagawa ng initial check-up sa mga may sakit. Together with other healthcare workers, we facilitate the clinical consultation and invitation sa area kung saan kami na-assign. And during this pandemic season, we are the ones who monitor those people with COVID-like symptoms, yung mga positive, and even yung mga exposed din sa kanila. And of course, ngayon, we also lead the mass vaccination against COVID. I believe one of the challenges this pandemic is not being able to spend time with my family. Kasi there were times na naging paranoid din ako and anxious, most especially nung nag-lockdown. So, everyone were required to stay at home. Kami, continuous na exposure sa mga tao na knowing if they have the virus. So, I can't come near any of my family. Tapos, pag nagkakasakit sila, kahit mild lang, grabe na yung worry mo. And since most of us experience naman that you're not certain what's going to happen next. And another thing, kung paano ko makikip yung constituency area ko na safe from COVID. Kasi, na-assign ako sa place na wala masyadong TV, konti lang naman cellphone, nasa kami mga radyo. So, hindi talaga sila fully aware sa true nature ng COVID virus at saka madaming naniniwala sa fake news. So, it was a challenge din kung paano sila i-convince na magpa-vaccine, na mag-follow ng protocol like wearing mask sa public, and follow yung social distancing kasi we don't speak the same language. Hindi naging balakid ang language barrier upang maiparating sa komunidad ang tamang impormasyon. Inihayag ni Ms. Jillian ang mga estratehiyang kanilang ginawa upang ma-educate ang mamamayan ng Tiboli sa COVID-19 virus. Kami po dito kasi pumunta talaga kami sa mga purok at mga sityo. Hindi kami natulong sa mga sityo leaders sa community nila para makausap namin yung mga tao, ma-encourage sila and ma-educate sila regarding sa COVID virus and anong harm ang pwedeng madala nito sa kanila. Thankfully din, ngayon dito sa Tiboli, madami na din yung nag-cooperate and nagpa-participate sa vaccination. So madami na rin vaccination dito.
Actually, currently nasa isolation unit po ako ng Tiboli. And sa ngayon, isa lang po yung positive case namin na admitted dito ngayon sa isolation unit. So yun, sana tuloy-tuloy na ganito. At saka less mortality din. Binalikan ni Miss Jillian ang kanilang karanasan nang unang nakatala ng kaso ang South Cotabato mula sa bayan ng Tiboli. Ikinuwento niya ang kanyang coping mechanism sa pagharap sa stress at mga hamon ng panahon. Going back na agad siya nangyari na kami yung unang nagkaroon ng case sa South Cotabato. So, grabe din yung nabigay sa amin na weight and stress that time. Pero I always believe that when we are facing a battle, when you're struggling, when you're confused, all you need to do is go back to life's manual. And I'm just really blessed because I have this discipleship group that I meet regularly before pandemic. When pandemic started, hindi pwede mag-social gathering. But thankfully, meron namang Zoom and Messenger. So every once in a while, we would meet online and we discuss verses from the Bible and how we can relate them to our experiences. So with them, I can share my thoughts and feelings. And through our discussion, we would be reminded of how much God loves us and that He is bigger than any of our problems or even this virus or this pandemic that we are facing. So yun yung nagbibigay sa akin ng peace. Ibinahagi rin ng ating frontliner ang mga positibong dulot ng pandemya. I think kahit sa anong situation naman may pros and cons, no? So, sa pandemic na to, madami rin siyang good effect na na-observe ko. Kasi, diba, for those who were advised to stay at home, they had the chance to have that much-needed family time. Tapos, we get to realize what really matters to us. I think mas dumami din yung health conscious. Napansin ko, madami nag-change ng diet, madami na nag-exercise. Dumami na din nga po yung nag-bike sa atin, di ba? Madami din discovery. May mga realizations din si Miss Jillian na natutunan niya ngayong may mga ipinapatupad na mga restrictions. So ako personally, I realize how important relationships and human connections are. Kasi syempre kahit na pwede naman tayo mag-communicate through text, call, or online, iba pa rin yung face-to-face, iba pa rin yung talagang personal. Kaya ngayon, naisip ko na dahil nabubuhay tayo ng mask and we are asked to follow social distancing all the time, parang mas na-increase yung value ng smiles and hugs. So parang mas naging precious siya na ngayon, whenever we get a chance, like ako, kunyari, kaka-antigen ko lang, and then so na okay ako, parang ginagawa ko talaga yung chance na hug ko yung mga kapatid ko, ganun, na I spend quality time with them. May mensahe ang ating frontliner sa mga kasamahang frontline workers at sa bawat tagapakinig. To my fellow frontliners, especially to our doctors and nurses in hospitals and community, gusto ko lang mag-thank you for putting your heart and soul in fighting against COVID. And thank you also sa mga nag-participate and cooperate sa bakuna, sa mga volunteers. Salamat dito ni Serena kay ang ilang assistance that who did na help during National Bakuna Day. And encourage din ang mga wala pa nakapa-vaccine to have themselves vaccinated. Sa mga nakadok lang yapon, because of the side effect, kaya ito namin sinasabi na normal lang naman side effect and depende lang po yan sa katawan ng tao. So, iba na hindi nakakaramdam ng side effects, merong iba na meron, so they just need to kumbaga pasundan lang yung katawan. Kung kailangan mag-rest lang. Kami po dito sa Tiboli, lahat ng barangay may site for vaccination para mas accessible po sa mga tao sa area namin. So, sa other municipalities, I think they have 4 to 5 vaccination sites. So, mag-ask na lang din sila sa municipal health office. It really works for us po kasi yung nasa survey, number 2 po kami sa highest numbers of vaccinated people during those 3 days national rest bakuna. Baka may mga gusto pa po mag-volunteer dyan kasi yun po talaga nakatulong sa amin dito. Maging possible na magkaroon kami ng vaccination site in every barangay kasi madaming mag-volunteer na health workers and teachers po for encoding and even sa interview. Kahit hindi po health workers, pwede po mag-volunteer. Patuloy ang paanyaya ng Department of Health na makilahok sa vaccination program ng pamahalaan upang patuloy na mapaglabanan ang hamon ng pandemya.
Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Maraming salamat, Joy, and thank you rin kay Miss Jillian. Samantala, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta para sa FEBC Ministry, sa inyo pong pananalangin at pinansyal na tulong. Maraming salamat po. Kung kayo naman po ay interesadong mag-donate, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari na rin pong mag-donate para sa ating gawain sa pamamagitan ng GCash. Sa ating special report, maririnig natin ngayon ang tungkol sa workplace trend na kung tawagin ay The Great Resignation. Nagsimula ito sa kasagsagan ng pandemya. Pakinggan natin ang ulat ni Mari Boyles, Aragona. Isa sa malaking social at cultural phenomenon na napag-uusapan sa simula ng recovery mula sa COVID-19 ay ang mga salitang The Great Resignation. Bagamat ito ay isang phenomenon na hindi pa nararamdaman ngayon sa Pilipinas, maraming mga ekonomista ang nagbababala na sa mga employer na paghandaan ito dahil maaring maranasan din ito sa bansa. Ano nga ba ang The Great Resignation? Sa Estados Unidos, Abril nitong taon nang maitala ang record number ng mga empleyadong umaalis sa kanilang mga trabaho. Muling nag-record high ang quit rate sa US nitong Setyembre na sinundang muli ng isa pang record high resignation nitong Oktubre. Bukod sa US, nakaranas din ng parehong karanasan ang China, Japan at Germany. Sa isang survey pa ng Microsoft, halos kalahati ng mga manggagawa sa buong mundo ang nagsabing may plano silang mag-quit. Ngunit bagamat naganap ang Great Resignation sa gitna ng isang global pandemic, hindi ang COVID-19 ang pangunahing dahilan nito. Ayon sa mga journal tulad ng Bloomberg at The Atlantic, ito ay resulta lamang ng isang matagal ng sintomas sa modernong workplace culture na karamihan ay mga millennials at Gen Z. Kabilang dito ang financial anxieties. Sa henerasyong ito naranasan ang record high na inflation rate, patuloy na pagtaas ng national debt at presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling mababa ang compensation at sweldo ng mga empleyado. Isa pang factor ay mas malalim na diskusyon tungkol sa pagpapersu ng yaman o ari-arian. Ayon sa Bloomberg, ang konsepto ng mortality na na-highlight sa pandemya ay nagtulak sa mga empleyado na i-recalibrate ang mga inaasam sa buhay. Sa halip na pagpapayaman o pagpapataas ng posisyon, mas gusto ngayon ng mga empleyado na magkaroon ng halaga ang productivity tulad ng meaningful relationships at mga aktibidad na na-enjoy at nakakapagpasaya sa kanila. Bahagi rin dito ang diskusyon patungkol sa mental health ng mga manggagawa. Halimbawa sa China kung saan bago ang pandemya ay laganap ang 12-hour work culture, mas maraming mga manggagawa ang nakikita na mas malaki ang negatibong epekto nito sa kanilang mental wellness at pinipili na lamang mag-quit sa mga trabahong hindi kayang i-accommodate ang kanilang boundaries at kalusugan. Sa ibang mga bansa, kabilang din dito ang pagpapapasok sa mga empleyado sa gitna ng isang global pandemic nang walang katiyakan kung mapoprotektahan ang kanilang kalusugan. Sa kabila nito, hindi ibig sabihin na ang libo-libong mga empleyadong pinipiling mag-quit ay biktima ng katamaran o pagnanais na maging tambay na lamang. Sa halip, naging motibasyon ng mga ito ang pandemya upang maghanap ng mga trabaho at employer na mas nabibigyang halaga ang kanilang mga choices, tulad ng mas mataas na sweldo, mas flexible na oras at benepisyo at trabahong may naibibigay na value sa kanila bukod sa monetary compensation. Ang konsepto ng Great Resignation ay isang hamon sa mga employer sa gitna ng pandemya na bigyan ng free agency ang kanilang mga empleyado pagdating sa mga role at contribution sa isang kumpanya at higit sa lahat, upang mabigyan ng mas magandang work-life balance ang mga empleyadong nagpapatakbo ng workforce ng isang lipunan. Para sa FEBC News, ako si Mari Boyles, Aragona. Maraming salamat, Mari. Ngayon naman ay maririnig po natin ang isang devotional reflection mula sa CEO ng FEBC Philippines. Pagbulay-bulayan po natin ang isa sa mga tema ng Kapaskuhan, ang pag-asang hatid ng liwanag ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Narito si Kuya Dan Andrew Cura.
Ilang linggo bago sumapit ang Pasko, maraming mga simbahan ang nagdaraos ng Advent. Ito'y serye ng mga pagbasa ng Biblia at pagbubulay sa mga temang sumesentro sa kapanganakan ni Jesus, ang ating Mesiyas. Isa sa mga tema ng Advent o ang pagdating sa Pilipino ay ang pag-asa, ang paghihintay sa Diyos na iginawad niya ang kanyang kabutihan sa sangkatauhan. Hindi ito pangapangarap lang o positive thinking na sana ay may magandang kalalabasan ng mga nangyayari. Ito'y ang pag-asa na paliliwanagin ng Diyos ang kanyang ilaw sa ating kinalalagyan, gaano man kadilim ito. Ang pag-asang ito ay nakabase sa katapatan ng Diyos na nakikita natin lalo na sa mga nakaraang halos 2 taon nitong pandemya. Ang temang ito ng Advent o ang pagdating ay hango sa aklat ng Isaias. Pero darating ang araw na mawawala rin ang kadiliman sa lupain na nasa kahirapan. Noong una, inilagay ng Panginoon sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at Naphtali. Pero darating ang araw na pararangalan niya ang mga lugar na ito na daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito'y sakop ng Galilee at titirhan ng mga hindi Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ng mga tao roon. Ngunit makakakita sila ng matinding liwanag kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay. Maliliwanagan sila. Isaias, Kabanatang 9, talatang 1-2. Nagbabala si Isaias sa paparating na pagsalakay ng mga makapangyarihang hukbo ng Assyria upang sakupin ang lupain ng Israel. Gagamitin ng Diyos ang pagsasalakay na ito bilang paghatol laban sa bayan ng mga Hudyo dahil sa kawalan nila ng katapatan sa Kanya. Ngunit kasabay ng paghatol na ito nangusap ang Diyos at nagsabing darating ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang mga naranasan nating paghihirap dahil sa COVID-19, pagkawala ng mga mahal sa buhay, pagbagsak ng ekonomiya, paglaganap ng iba't ibang uri ng kasamaan ng tao sa kapwa. Ang lahat ng kadilimang ito ay mailalagay na natin sa loob ng isang mas malawak at maliwanag na kwento, ang kwento ng kabutihan ng liwanag ng Diyos sa kanyang bayan. Ang liwanag na ito ay siyang lulupig sa kadiliman sa ating sariling buhay at sa kadilimang nakikita natin sa mundo. Ipinahayag ni Isaias na ang liwanag na ito ay darating sa pamamagitan ng isang sanggol, ang Mesiyas. Ganito rin ang panimula ng Apostol Juan sa kanyang ebanghelyo. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Juan, Kabanatang 1, talatang 5. Ang liwanag na ito ay si Jesus. Kung paano inihayag ni Isaias ang pagdating ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman, dumating na nga siya sa katauhan ni Hesukristo. Ngunit mayroon pa tayong hinihintay na isa pang pagdating kung saan malilipol sa wakas ang lahat ng kasamaan. At ito ay ang pagbabalik ni Jesus. Hindi bilang isang sanggol sa sabsaban, kung hindi bilang isang tagumpay na mandirigma na gumagapi sa lahat ng kadiliman. Ito ang tunay na ipinangakong pag-asa. Ramdam ng lahat ang tila pag-aatubili ng mga pinuno at mga eksperto sa pagsasabing tinalo na natin ang COVID-19. Mababa na ang bilang ng mga nahahawaan araw-araw, pero nakapasok naman sa bansa ang variant na Omicron. Sa katunayan, namamayagpag ang virus sa maraming bansa sa Europa at sa Amerika. Ayon kay Pastor Rich Villodas sa isang artikulo ng Christianity Today, sa panahon ng Advent, ang paalala sa atin ay kahit gaano kadilim ang paligid, dumating na ang liwanag at darating pa ito. Kaya magalak, anumang kadiliman ang nararanasan mo ngayon, dalamhati, pagkabalisa o ano paman, ay hindi mananaig habang panahon. Sabi naman ng manunulat na si Wendell Berry, magdidilim at magdidilim at magdidilim pa, at pagkatapos ay isisilang si Jesus. Sa Kapaskuhang ito, alalahanin natin ang mga pagkakataong pinagtagumpayan ng liwanag ni Jesus ang kadiliman sa ating buhay. Ama naming Diyos, maraming salamat sapagkat tinupad mo ang iyong pangakong liwanag nang dumatal ang aming Panginoong Jesus.
at alam namin na siya ang aming dapat panghawakan sa tunay na madilim na buhay na ito, sapagkat alam namin na darating ang panahon na ang liwanag na yan ay tunay na magtatagumpay sa kanyang pagbabalik. Mangyaring panghawakan namin ang pag-asa kay Kristo Jesus. Sa kanyang pangalan, kami sumasamo at dumadalangin. Amen at Amen. Sumainyo ang ating COVID Watch Weekend para sa linggong ito. Ano man po ang ating pinagdaraan ng paghihirap ngayon, lagi po nating tandaan na hindi magtatagumpay ang anumang kadiliman sa liwanag ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Hanggang sa susunod na COVID Watch Weekend, ito po si Heidi Bernard Sampang. Sa pangalan ng ating buong pangkat, kami po ay nagpapaalala. Basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Maligayang Pasko po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo, para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.